John chapter 21. Ito po ay ang muling pagpapakita ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. A couple of weeks ago, pinag-usapan po natin pagpapaalam ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad na siya ay babalik na sa Ama. At hinahanda niya ang kanyang mga alagad sa kanilang magiging buhay o sa kanilang magiging mga gawain pag-alis ng Panginoon. At umabot na po tayo sa punto na ang Panginoong Hesus ay dinakip dahil yan po ang gusto ng mga galit sa Kanya, ng mga religious leaders. Madakip siya, mapapatay siya, at gayon nga ginamit si Judas na ibinenta ang Panginoong Hesus sa halagang 30 piraso ng pila. At ng Panginoong Hesus ay madakip. Si Pedro, alam natin yan, na itinatwa siya ng 3 ulit. Nakakilala or kasama niya ang Panginoon, at ang Panginoong Hesus ay nahatulan ni Pilato, bagamat wala siyang nakikitang dahilan para ang Panginoong Hesus ay parusahan o ipako sa krus, pero dahil nape-pressure po siya sa mga religious leaders, sa mga tao, kaya pumayag na po siya ng Panginoong Hesus ay ipako sa krus. Ang Panginoong Hesus, sabi niya, malaya niyang ibinibigay yung kanyang buhay dahil walang kapangyarihan po sa kanyang kamatayan. Malaya niyang ibinibigay ang kanyang sarili para sa ikatutubos ng marami. At mayroon din siyang kalayaan at kapangyarihan na muling bawiin ang kanyang buhay na ibinigay. Paano, kailan niya ito pinatunayan? Di ba po, nang siya'y nahatulang, ipako sa krus, namatay siya dun sa krus dahil ibinigay niya ang kusa ang kanyang buhay nang isinigaw niyang naganap na or tetelestai. Bayad niya na po yung utang nating mga kasalanan. Inilibing po siya at sa ikatlong araw ay muli siyang nabuhay. Ito yung pundasyon ng pananampalataya natin. Ang Panginoong Hesus na ating sinasampalatayanan ay hindi na natiling patay bagkus siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw. Ito yung pagbawi niya nung kanyang ibinigay na buhay dahil siya lamang po ang may kapangyarihan niya. Siya lang ang may kapangyarihan over death, ang ating Panginoong Hesus. Yung kanyang ginawa ang nagpalaya sa atin. Lahat po tayo, walang tao na hindi naging alipin ng kasalanan. Lahat po tayo naging makasalanan. Lahat ng nandito sa church, makasalanan. Walang magsasabi na ako'y mabait, ako'y mabuti. No! Walang tao ni isa sa atin ang matuwid sa harapan ng Diyos. Bakit tayo naririto? Banal ba tayo? Hindi tayo banal. Kaya tayo naririto, nagpapasalamat tayo sa ginawa ni Jesus para sa atin. Kaya tayo naririto ngayon, kinikilala natin ang kapangyarihan niya. Kinikilala natin yung kanyang ginawa was enough para iligtas tayo, para tubusin tayo, para bayaran yung ating mga kasalanan. Yan yung inaalala natin. Sa tuwing tayo nagkakatipon, ipinapahayag natin sa Diyos yung pagkilala natin sa kanyang pagmamahal na ipinakita niya sa atin. Nang ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay, pinatunayan niya na totoo ang kanyang muling pagkabuhay. Ang unang-unang ebidensya, walang laman ang libingan. Pangalawang ebidensya, ang mga tao o ang mga alagad na tagasunod ng Panginoong Hesus. Hinahanap siya ni Mary Magdalene. Pagpunta ni Mary Magdalene sa libingan, wala ang katawan ng Panginoon. Sinabi niya kay Peter, kay John, takbo sila papuntang libingan, wala talaga doon ang katawan ng Panginoon. At minsanan, nagkakatipon ng mga alagad, sarado ang pintuan, nakalak ang pintuan sa takot nila sa mga religious leaders, pumasok ang Panginoong Hesus at sinabi sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. Hindi naniniwala si Tomas. Sabi niya, hindi ako maniniwala hanggat di ko na ipapasok yung aking daliri sa kanyang mga sugat. Anong ginawa ng Panginoon? Nagpakita siya sa mga alagad na nandun na that time si Tomas at ipinakita niya, sige, ipasok mo yung iyong daliri at yung iyong kamay sa aking tagiliran kung saan sinibat ko ang ating Panginoong Hesus. No? Pagkatapos na ipatunayan ng Panginoon sa kanyang mga alagad na siya'y tunay na muling nabuhay, nagpakita pa rin po siya sa ibang mga tagasunod. At sabi nga ni Paul, there was one instance na si Jesus Christ ang nagpakita sa 500 katao. So ito yung mga patunay o ebidensya, historically, patunay na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Patunay na ang kanyang pinaglibingan ay walang katawan.
walang bangkay dahil ang bangkay noon ay muling nabuhay sa ikatlong araw. At yung mga tao na naging saksi na nabuhay muli ang Panginoong Hesus, karamihan sa kanila, hanggang kamatayan nila, dala nila yung kanilang nasaksihan. Ang iba namatay bilang martir dahil pinaniniwalaan na pinaglalaban at pinatutunayan nila na nakita nila ang muling nabuhay na Hesukristo. Dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, inabot nila ang puntong kamatayan na sila'y naging martir na namatay para sa kanilang pananampalataya. Evidence that Jesus Christ rose again from death. At ngayon po, yung ating pag-uusapan ay patuloy na pagpapakita ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. This time naman po sa mga alagad na nangingisda. Kasi bago yung mga 12 apostles po na tinawag ng Panginoon, karamihan po sa kanila ay mangingisda. Hindi po sila mga intelektual, hindi sila mga mayayaman o prominenteng tao. Yung mga nasa mababa po sa lipunan, sila po yung pinili ng Panginoong Hesus bilang kanyang mga alagad. Okay? Hindi po siya pumili ng mga sikat or mga matatalino, matataas ang pinag-aralan. Hindi. Patunay na kahit anong kalagayan mo, pwede kang gamitin ng Panginoon. Okay? Tayo po ay dadako sa chapter 21. Ito binubuo ko ng 25 verses, no? At dadaanan po nating lahat 'yan sa ating pagtatalakay ng mga talata, okay? Muling pagpapakita ng Panginoong Hesus sa mga alagad, ikahuling kabanata ng aklat ni Juan. By the way, para sa kaalaman ng lahat, ang naging buhay ng Panginoong Hesus sa Bible ay makikita po natin sa Mateo, sa Marcos, sa Lucas at sa John. At ang ibang nakasulat po sa Book of John ay hindi nakasulat sa Mateo, sa Marcos at sa Lucas. Dahil specifically po ang layunin ni John upang ang mga makakabasa nito ay sumampalataya na si Jesus ang Kristo, si Jesus ang anak ng Diyos, at sa kanilang pagsampalataya sa Kanya ay meron silang buhay. At ang buhay na ito, ang tinutukoy ay buhay na walang hanggan. Okay, verse 1 to 3. Pagkatapos nito, pagkatapos ng alin, ng pagpapakita niya sa mga alagad, nagpakita muli si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari. Sa isang eksena na to, okay, magkakasama si Simon Pedro, si Tomas, yung nagdududa, Nathaniel, na taga-Kana, ang mga anak Zebedeo at 2 pang alagad. So, bali 7 sila ng mga alagad at sabi ni Pedro, mangingisda ako. Sabi nila, sasama kami. Umalis nga sila at sumakay sa isang bangka, magdamag silang ng isda at wala silang huli. Okay? Verse 4, nang mag-uumaga na, so mag-uumaga na, ibig sabihin, siguro to madilim-dilim pa, madaling araw, no? Nang mag-uumaga na, tumayo si Jesus sa pampang. So nasa dagat, yung mga mangingisda, yung mga alagad na nasa bangka, si Jesus Christ nakatayo sa pampang, ngunit siya ay hindi nila nakilala. Kasi malamang sa madilim pa, hindi makita, no? Sinabi niya, mga anak, meron ba kayong huli? Wala po, sagot nila. Ihulog ninyo ang inyong lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo. Sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at nang hilahin nila ito ay hindi nila makaya sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon yun! Nang marinig ito ni Simon Pedro, nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya noon at saka lumusong sa tubig. Dumaong sa pampang ang kasama niyang mga alagad, sakay ng bangka at hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong malayo sa pampang, mga 9 metro lamang. Okay. Ito muna po tayo. So yung mga alagad, after po ng kanilang pagiging alagad ng Panginoon, after ng mga pangyayari, sabi ni Peter, mangingisda ako.
Sabi ng mga kasama niya, sasama kami. O di sige, nangisda sila. Sa kanilang pangingisda, sa magdamag na lumipas, wala po silang huli. Literal na wala po silang huli. Okay? Tapos noon, sumunod na eksena, tinanong sila ng Panginoon, meron ba kayong nahuling isda? Sabi niya, meron ba kayo? Sabi, mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po eh. O sige, ilaglag ninyo ang lambat sa bandang kanan ng bangka. So, nag-uusap sila, nandito ang bangka, sabi ni Jesus, ilaglag ninyo sa bandang kanan. Nang ilaglag nila ang lambat sa bandang kanan, nakahuli po sila ng isda. Okay? Bakit sinabi ni John, ang Panginoon yun? Alam niyo ba't niya sinabi? Dahil meron na pong pangyayari before. Hindi nakalagay sa Book of John, pero nakalagay sa Book of Matthew at sa Book of Luke, na may isang instance na sinabi ng Panginoon, mga kapatid, meron ba kayong isda? Wala po, magdamag po kaming nangingisda, wala kaming mahuli. Sige, ilaglag ninyo ang inyong lambat. Hindi nila sinabing, sino ka ba? Hindi pa kasi nila kilala ang Panginoon. Sino ka ba? Mangingisda kami, wala nga kaming nahuli eh. Ngayon, tuturuan mo kami? Hindi, walang ganun na nangyari. Pero totoong nangyari na wala silang nahuli at sinabihan sila ng Panginoon na ilaglag, ibaba ninyo ang inyong lambat. At ito'y sinunod nila. Nang sinunod nila, nakahuli sila ng isda. Ganon din po itong pangyayari ngayon. Kaya sinabi ni John, ang Panginoon yun. Dahil alam niya na nangyari na ibaba mo ang iyong lambat, pagkatapos, nakahuli sila. Pero mo, magdamag silang nandun, wala silang huli, pero nang sabihin ng Panginoon, nakahuli sila. At ang nahuli daw nila ay 153 malalaking isda. Okay? So, titingnan natin, parang mga apostol sila ng Panginoon eh. May layunin ng Panginoong Hesus sa buhay nila. Sabi nga ni Jesus Christ sa kanila, ngayon kayo, yung before nung bago-bago pa lang silang na tinawag ng Panginoon. Ngayon kayo ay mga mangingisda, pero gagawin ko kayong mga mamamalakaya or fisher of men. Hindi na isda ang huhulihin nyo. Tao na. Hindi naman literal na ilalagay ninyo sa lambat. Ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus, kayong mga alagad ko, hindi na isda ang kukunin nyo. Tao na, sa kaparaanan na sila ay magiging alagad din ng Panginoong Hesus. You will be fishers of men. Okay? Kaya lang, nung after ng mga pangyari, namatay ang Panginoon, nagpakita sa kanila, muling parang gusto nilang bumalik sa pagiging mangingisda. Pero wala silang nahuli on their own. Pero nakahuli sila nung sinabi ng Panginoon, ibaba ninyo sa bandang kanan ng lambat. Nakahuli lang sila nung sinabi ng Panginoon. Next. Pagkaahon nila sa pampa, nakakita sila roon ng isdang iniihaw sa baga at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 ang lahat ng nahuli nila. Hindi nasira ang lambat kahit ganoon karami ang isda. Halika kayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay hindi nangahas magtanong sa kanya kung sino siya sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at binigay sa kanila. Gayon din ang kanyang ginawa sa isda. Ito ang ikatlong pagkakataon ni Jesus na nagpakita sa mga alagad pagkatapos niyang muling nabuhay. Okay? Si Peter, sabi ko nga po, sa mga nakaraang pagkakataon na siya'y nangisda, o itong sinabi niya lang sa mga kasama niya, mangingisda ako. Magdamag silang ng isda, pero wala silang nahuli. Nang sabihin ng Panginoong Hesus, ilaglag mo ang iyong lambat sa bandang kanan, nung ginawa nila, nakahuli sila ng isda. Ang gusto ko lang po ipunto dito, wala tayong magagawa sa sarili natin. Bakit? Si Peter po, nung nais niyang mangisda muli, gusto niya bumalik sa pagiging mangingisda. Wala siyang nahuli. Nakahuli lang siya nang sinabi ng Panginoon, ilaglag niyo ang lambat sa bandang kanan.
Tapos nung i-restore na si Peter sa Acts chapter 2, nang siya'y nagsermon, ipinahayag niya ang mabuting balita ng kaligtasan. 3,000 katao ang sumampalataya sa Panginoong Hesus noong araw na yun. Dahil pa rin sa pagkilos ng Diyos. Hindi dahil sa kung sino si Peter. Hindi dahil magaling siyang mag-share ng gospel. Hindi dahil maganda siya manalita. Hindi. Dahil ito sa pagkilos ng Panginoon. Kaya po si Jesus Christ, alam nyo, nung binigay niyang instruction sa John chapter 15, kung babasahin po ninyo yung John chapter 15, napakaraming ulit po doon na sinabi ng Panginoong Hesus, remain in me. Manatili kayo sa akin. Sumunod kayo sa akin. Kaya sabi ng Panginoon, kung kayo ay hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Gusto ko lang pong ipunto dito na sa buhay po natin, wala po tayong magagawa sa sarili nating kakayanan. Kung sabihin na nating umunlad ka ngayon, pataas ang pinag-aralan mo, napakatalino mo, sa negosyo, ang husay mong magpalakad ng negosyo, sa trabaho, maganda ang iyong kalagayan sa trabaho. Hindi yan dahil sa kung sino ka. Hindi yan dahil sa kakayanan mo. Kundi dahil yan sa biyaya ng Panginoon sa buhay mo. Wala kang maaabot, wala kang mararating, wala kang magagawa kung ikaw ay hiwalay sa Panginoon. Si Peter, lahat ng kanyang nagawa niya dahil sa kalooban ng Panginoon. Nung ibinigay po ng Panginoong Hesus ang Great Commission, nung babalik na po siya sa langit, sabi niya sa mga alagad, humayo kayo, ipahayag ninyo ang mabuting balita. Sabi niya, bautismuhan ninyo ang mga tao, gawin ninyong alagad ko ang mga tao, bautismuhan niyo sila. Sa kanyang instruction na ito, ang bandang dulo noon, ang sabi niya, ako'y kasama ninyo hanggang sa wakas ng panahon. Sinong sinasabihan niya? Yung mga alagad na binibigyan niya ng instruction na humayo, ipahayag ang mabuting balita. Kasi hindi uubra na hahayo ka ng walang gabay at patnubay ng Diyos. Kaya malinaw po yan na sinabi ni Jesus Christ, I am with you. Kaya po tayo, kung lalabas tayo, i-share natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Nagiging posible po na magawa po natin dahil sa presensya ng Diyos. I am with you, sabi niya. Pag pinahayag ninyo ang mabuting balita, ako'y kasama ninyo. Kaya po sa mga bagay na bilang mananampalataya, sa mga bagay na nais nating gawin, sa mga bagay na pinagagawa sa atin, kung wala po ang Panginoon, wala po tayong magagawa. Wala tayong kakayanan. Okay? Kumbaga sa mga gamit, computer, TV, ref, aircon, kung walang kuryente, walang kwenta yan. Hindi gagana yan. Walang source. Pero tayo, sa buhay natin, isa lang ang source po natin, ang ating Panginoon lang. Amen. Verse 15. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong ni Jesus si Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro, sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Ngayon, nung sinabi ng Panginoon, Simon, mahal mo ba ako? Ang sinabi niya, opo, mahal ko kayo. May sinabi pa si Jesus Christ, di ba? Alagaan mo ang aking mga tupa. So every time na may tanong, may command na nagiging kasunod. Hindi yung pagkasabi niya, opo, mahal ko kayo.
Pedro, mahal mo ba ako? Opo, mahal ko kayo. Hindi ganun eh. Pedro, mahal mo ba ako? Opo, Panginoon, mahal ko kayo. Alagaan mo ang aking mga tupa. This only shows na kung tunay kang may pagmamahal sa Panginoon, actually hindi lang si Peter, sa atin po, no? Kung tayo may tunay na pagmamahal sa Panginoon, it will show na gagawin po natin yung sinasabi niya. Alagaan, pakainin, kanyang mga tupa. Hindi naman ako pastor, hindi naman ako elder, hindi naman ako leader sa church eh. Pero tumanggap ka ng biyaya, tumanggap ka ng buhay na walang hanggan, gagamitin ka ng Panginoon upang ang iba ay makakilala rin sa Kanya. So, sasabihin mo, Lord, mahal kita eh. Pero kung wala kang ginagawa to show, to prove na mahal mo ang Panginoon, questionable yan. Mapapatunayan mo na tunay mong mahal ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Kaya nga, di ba sabi ni James, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ang ibig, marami pong nagkakamali dito, by the way, hindi po kakambal ng pananampalataya yung mabuting gawa para makamtan yung kaligtasan. Yung pananampalataya mo, mapapatunayan na ikay may tunay na pananampalataya sa Diyos dahil nakikita o napapatunayan mo sa pamamagitan ng iyong gawa. Okay? Hindi yung nananampalataya ka sa Diyos, nagpapakabait ka, tsaka mo palang makakamtan yung kaligtasan. Hindi. Nananampalataya ka sa Diyos, makakamtan mo ang kaligtasan. Ngayon, dahil nasa iyo na po ang banal na Espiritu, dahil sumampalataya ka kay Jesus, magbubunga sa buhay mo ang presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Or mapapatunayan mo yung iyong pananampalataya sa Diyos dahil sa iyong mga ginagawa. Si Peter po, sa kabila ng napakaraming pintas ang may bibigay kay Peter. Alam po natin yan. Sabi niya, nung sa 3 years ministry, Panginoon, mamamatay ako para sa iyo. Handa akong ipaglabang, handa akong ialay ang aking buhay para sa iyo. Diba? Pinag-aralan natin ng mga nakaraan yan. Pero nung oras na nagkagipitan, na dinakip na ang Panginoon, hoy! Di ba kasama ka niya? Hindi! Di ba kasama ka rin niya? Taga-Galilea ka, di ba? Hindi! Pangalawa. Pangatlo, ang nagsabi na sa kanya, yung kamag-anak nung tinagpasan niya ng tenga. Hindi ko kilala ang taong yan. Sa ibang book, sa Luke yata, sa Lucas. Mamatay man ako, hindi ko kilala yan. Tsaka tumilahok yung manok. Mapipintasan natin si Peter yun sa bagay na yun. Pero alam niyo po, kahit na ganun yung nangyari kay Peter, itong pag-uusap nila ng Panginoon na, Pedro, iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon, iniibig ko kayo. Alagaan mo ang aking mga tupa. Yung 3 beses po na yon, ito po yung kanyang pagkaka-restore. Okay? Pinapanumbalik siya ng Panginoon sa kanyang kalagayan. Kasi biruin niyo po, nung dinakip ang Panginoong Hesus, yung 12 kasama niya sa loob ng 3 taon, mahigit, iniwan siya. Diba? Si Judas, ibinenta siya sa halagang 30 pieces ng silver. Si Peter, itinatwa siya. Nakikilala o kasama siya ng Panginoon. Tapos yung iba, nagpulasan. Napipintasan po natin sila. Pero ang Panginoon po, hindi po ganun kumilos. Hindi katulad na nating mga tao. Si Judas po, kung siya'y nagbalik loob, humingi ng tawad, siguradong patatawarin siya ng Panginoong Hesus eh. Kasi yun ang karakter ng Panginoon. Pero anong ginawa niya? Nagbikti. At nakatakda naman na rin talaga yun dahil simula't simula pa, perpekto na po ang plano ng Diyos. Si Peter, sa kabila ng pagtatatwa niya, nakilala o kasama siya ng Panginoon ng 3 beses, ipinanumbalik siya ng Panginoon dahil siya ay nagpatuloy. At sa mga susunod na bahagi ng buhay ni Peter after nitong sinabi ng Panginoon, mahal mo ba ako? Nakapanumbalik po siya sa kanyang pagiging lingkod ng Panginoon.
Hindi siya bumalik sa pagiging mangingisda. Bumalik siya sa pagpapatuloy ng layunin ng Panginoong Hesus sa buhay niya na siya ay magiging mamamalakaya ng tao. Hindi po pinahintulot ng Panginoong Hesus na maging mangingisda siya muli. Hindi. Peter, I have special plans for you. Sa buhay mo, gagamitin kita. Yan yung direksyon na gusto ng Diyos sa buhay ni Peter. Ngayon po, sa ating mga tao, sa kasalukuyang panahon, kung ikaw may relasyon ka na sa Panginoon, may pananampalataya ka kay Kristo, dumating sa punto ng buhay mo na sa spiritual na kalagayan mo, down na down ka. May mga pakiramdam ka ng guilt, maaaring may mga nagawa kang kasalanan, may mga nararamdaman ka na parang hindi na ako karapat-dapat humarap sa Diyos, hindi na ako karapat-dapat magpunta sa church. Kasi ganito yung mga nagawa ko. Hindi na ako babalik sa church kasi nakakahiya sa Diyos, nakakahiya sa mga kapatid yung mga nagawa ko. Kapatid, kung gano'n ang kaisipan mo, na dahil sa mga may nagawa ka at hindi ka nakarapat-dapat lumapit sa Diyos, hindi mo pala siya kilala. Kung gano'n ka mag-isip, hindi mo pala siya kilala. Kasi kung tunay na kilala mo ang Panginoon, kahit may mga bagay kang nagawa, nakahanda po siya magpatawad. Alin, yung ginawa ni Peter, kung ginawa sa atin ni Peter yon, papatawarin ba natin siya? Baka hindi mo na siya patawarin, hindi mo na siya kikilalanin. Pero ang Panginoon, sa kabila ng ginawa ni Peter, He restored Peter. Dahil ganyan po ang Panginoon, nakahanda siyang magpatawad. Anong kailangan? Tunay or sincero yung iyong paglapit sa Kanya. Kaya kung ikaw may nagawa kang mali, mga kapatid, wala po sa ating perpekto. Lahat po tayo rito nakagagawa pa rin ng mali. Alam natin, binayaran ni Kristo yung mga kasalanan natin. Totoo yun. Bayad ng lahat. Ngayon, habang nabubuhay tayo rito sa mundo, yung lumang likas natin, nasa na ba? Binasura ba natin? Andito pa sa loob natin eh. Yung pagiging makasalanan natin, nandito pa rin eh. Itong katawan na to, ito yung makasalanan eh. Buhay pa rin eh. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, kahit ganito yung kalagayan natin, nakahanda po siyang magpatawad. Kaya kung sasabihin mo, nakakahiya sa church, hindi na ako babalik doon kasi ganito yung mga nagawa ko. Kapatid, kapag gano'n naging thinking mo, hindi mo pala kilala ang Panginoon. Hindi mo kilala na ang Diyos ay mabiyaya. Hindi mo kilala na ang biyaya ng Diyos, sabi nga, ay malaki pa kaysa dagat. Kung ang iyong kasalanan ay sinlaki ng, ano ba yung mas malaki sa Titanic ngayon? Malalaki na yung mga barko ngayon eh. Sobrang lalaki na ng mga kasalanan mo. Sobrang dami na ng kasalanan mo. Pero yung biyaya ng Diyos na nakahandang magmahal, magpatawad sa iyo, malaki pa sa karagatan. Nakita niyo na ba ang top view o aerial view ng dagat? Ganun lang kaliit yung mga higanteng barko na yan. Sa laki ng karagatan. Ganun po ang biyaya ng Panginoon. Kaya kung ikaw may nagawa kang mali, ayoko nang pumunta sa church, nakakahiya sa kanila. Kapatid, hindi mo kilala pala ang Panginoon. Kanino ka naniwala? Kay Taning. Kasi sabi ni Taning sa'yo, ay oo, wag ka nang bumalik niyan sa church. Kasi nakakahiya yung ginawa mo. Malalaman nila, malalantad ka. Hindi ka nakarapat-dapat yan. Pag pinaniwalaan mo si Taning, sinong talo? Ikaw din. Kaya napakahalagang bagay na nalalaman mo yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Nalalaman mo na nakahanda siyang magpatawad, nakahanda siyang linisin ka sa iyong karumihan. Sa mga ganong pagkakataon, kung naiisip mo, hindi na yata ako karapat-dapat kasi ganito yung nagawa ko. Hindi. Huwag kang pumunta sa side ni Taning. Saan ka pupunta? Tignan mo ang sinasabi ng salita ng Panginoon. At doon mo makikita na ganon kakamahal ng Diyos. Anong ebidensya natin? The people in the Bible, sa kabila ng kanilang mga nagawa silang i-restore ng Panginoon.
And next time na dumanas ka, nang spiritually down ka dahil may nagawa ka, ang Diyos ay laging nakahandang magpatawad. Pumunta ka doon sa side ng Panginoon, huwag sa side ni Taning. Kasi pag pumunta ka sa side ni Taning, i-feed ka lang yan ng mga kasinungalingan. Lilinlangin lang yan ang puso mo. Pero kung pupunta ka sa side ng Panginoon, may nagawa kang mali, ano sabi sa 1 John 1:9? Ipahayag natin ang ating mga kasalanan. At makakaasa tayo na tayo patatawarin at lilinisin sa ating mga karumihan. Alam niyo si Peter, after ng lahat ng pinagagagawa niya na yon, when he was restored, he was used by God mightily. Sa unang pag-start ng church, sa unang iglesia, by the way, yung term na iglesia po, ito po yung kalipunan ng mga Kristiyano, ng mga sumasampalataya, hindi yung simbahang tusok-tusok. Pag narinig niyo po dito yung salitang term, yung salitang iglesia, hindi po natin tinutukoy yung simbahang tusok-tusok. Ang tinutukoy po natin ay yung kalipunan ng mga tao na sumasampalataya kay Kristo. Okay? So, ang tinutukoy ko po dito na si Peter, sa kabila ng kanyang mga nagawa, nang nirestore po siya ng Panginoon, ginamit po siya ng Panginoon upang umpisahan ang kalipunan ng mga mananampalataya na tinatawag na church. Ginamit ang buhay niya bilang daluyan ng pagpapala. Biruin nyo, isang sermon ni Peter, isang beses siyang nagpahayag, sa unang pagkakataon siyang nag-preach, 3,000 yung sumampalataya sa Panginoong Hesus. Kasi ganun talaga ang kapangyarihan ng Diyos. Yun yung layunin ng Diyos sa buhay niya. Hindi pinayagan ng Diyos na si Peter, lugmok na lugmok siya dahil sa nagawa niya kay Christ. Nakakahiya, ang yabang-yabang ko. Sabi ko, nakahanda akong ibigay ang buhay ko, pero nung nagkasubukan, 3 beses kong itinanggi. Pero hindi na natiling ganun ang kalagayan niya. Pinanumbalik siya ng Panginoon at ginamit ang kanyang buhay upang magpatuloy hanggang sa kasalukuyang panahon po natin. Ano tawag sa atin? Church. Dahil tayo yung kalipunan ng mga tao na sumasampalataya kay Kristo. Etong pinagtitipunan natin, hindi po church ang tawag dyan, chapel or kapilya. Ang kapilya, ang building. Ang mga tao, mga kalipunan ng mga mananampalataya. Sa term na ginagamit sa Bible, iglesia. So mga kapatid, ulitin ko, no? Every time, kasi lahat po tayo, tinatrabaho ni Satanas. Alam niyo ba yon? Kung ikaw mananampalataya ka ni Kristo, tinatrabaho ka ni Satanas na mahulog ka sa pagkakasala. Gusto niya lumayo ka sa Panginoon. Gusto niya gawin mo yung dati mong ginagawa. Gusto niya bumalik ka sa buhay mo nung hindi mo pa kilala si Kristo. Kapatid, mahal po tayo ng Panginoon. Ano pa bang hindi niya ibinigay sa atin? Ang kanyang bugtong na anak, ibinigay niya para ipambayad sa kasalanan natin. Tapos ganun-ganun lang, na-guilty ka lang ng konti, lalayo ka na sa Panginoon. Ganun-ganun lang, kung meron ka pinagpe-pray na hindi ka pinagbigyan, lalayo ka na sa Panginoon. Tandaan mo lang, yung pinakamabuti ibinigay na ng Diyos sa'yo. Ano pang dahilan mo para ganunin mo ang buhay mo? Ano pang dahilan mo para mamuhay ka ng hiwalay or malayo sa Diyos? Ano pang dahilan mo para gawin mo yung mga bagay na alam mong hindi ka lugod-lugod sa Diyos? Alam mong ibinigay niya ang buhay niya para bayaran ang kasalanan. Kasalanan nating lahat. Imagine all the sufferings Jesus Christ did. Imagine what it took. No? Ang Ama, Anak, Espiritu Santo, iisang Diyos yan. Yung pagbabalang ng Panginoong Hesus dito sa lupa, magkatawang tao, para bayaran ang kasalanan natin. Tapos nagtampo ka lang, ayaw mo na. No, hindi ganun. Kahit anong nangyayari sa buhay mo, wag na wag kang lalayo sa Diyos. Verse 19. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paanong mamamatay si Pedro at kung paano niya pararangalan ng Diyos.
Naparangalan po ni Peter ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang buhay. Okay? Naparangalan niya ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang buhay dahil ginamit po si Peter ng Diyos. Sabi ko nga po kanina, ginamit siya ng Diyos para umpisahan ang church. Si Peter po ang nagpahayag sa mga tao patungkol sa mabuting balita ng mga unang panahon na yon. Kaya marami po ang naging bahagi ng church. Marami ang sumampalataya. Okay? Ngayon, sabi niya, paano naman po siya? Si John, ano naman sa'yo kung hayaan ko siyang manatiling buhay hanggang sa pagparito ko? Parang sinasabihan po tayo dito na, huwag mong problemahin yung iba. Ikaw ang kausap ko eh. Ngayon, kung gusto kong manatili siyang buhay hanggang pagparito ko, wala ka nang, it does not concern you. Ikaw, tayong dalawa nag-uusap, ito ang may mga plano ako sa buhay mo. Sa ganitong paraan ka mamamatay. Basta sumunod ka sa akin. Ganun yung gusto mangyari ng Panginoon. Okay. Kaya po tayo, madalas po kasi inisip natin, ano na lang kaya sasabihin ng tao sa akin? Kaya po yung iba, takot na takot sumampalataya kay Kristo eh. Bakit? Sabihin kasi ng iba, nagpalit na ako ng religion eh. Sabihin kasi ng iba na hihibang na rin ako kasi nagbabasa ako ng Bible eh. Walang kwenta po yung sasabihin ng mga tao laban sa'yo. Ang mahalaga kung anong sasabihin ng Diyos patungkol sa iyo. Aanin mo, magandang sasabihin ng tao sa iyo. Kaya alam niyo ba, sa mga burol, sa mga libing, ang daming magagandang sinasabi. Pansin niyo ba yon? Kahit nasaksakan ng sama ng tao, wala kang maririnig na masamang sasabihin ng tao. Bait-bait naman niya, sayang, kinuha agad siya ng Panginoon. Pero kung tutuusin mo, yung nagsasalita na yon, nagkukunyari lang, hindi naman talaga siya nababaitan. Parang naging kultura na lang natin na yung patay, sasabihan mo ng mabubuting bagay. Pero ang katotohanan, madalas po doon walang katotohanan yung sinasabi. Pag kami namatay, sabihin, gabayan mo kami, nandiyan ka na sa paraiso, nandiyan ka na sa magandang kalagayan sa langit, sa piling ng Panginoon. Yung iba siguro nandun nga dahil may pananampalataya sila sa Panginoon. Pero yung iba na wala namang pananampalataya sa Panginoon, nag-a-assume sila na nandun din sa langit. Pero ang katotohanan, nagdudusa na doon sa apoy ng impyerno. At sorry to inform you, yung mga patay po o yung mga namatay na nauna sa atin, hindi po nila tayo magagabayan. Nandun na po sila kung saan sila pupunta. Kung may pananampalataya sila sa Panginoon, pagkamatay nila, ang kaluluwa nila nasa langit na. Yung kung wala silang pananampalataya sa Panginoon, sa kanilang kamatayan, ang kaluluwa nila nagdudusa na sa impyerno. Pero sasabihin mo, ay, patnubayan mo kami. Kahit sa baby baby, patnubayan mo. I hate to break it. Pero, nag-i-illusion po tayo, hindi po mangyayari. Sinong gagabay sa atin? Walang iba, kundi ang Diyos. Kung ikaw namatay, ang dami lang mabuting sasabihin sa'yo, walang kwenta yan sasabihin ng tao sa'yo. Kailangan may masasabing mabuti sa'yo, walang iba kundi ang Diyos. Paglapit mo sa pintuan ng langit, sasabihin sa'yo ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Come in the presence of the Lord. Diba? Dapat ganun. Hindi mo sabihin niya, ang bait niya, ang dami niyang tinulungan tao. Pinautang niya ako nung wala akong pambayad. Anin mo yan. Kaya hindi po tayo dapat nakadepende sa sasabihin ng tao sa atin. Mas kailangan nating nakadepende tayo kung sa anong sasabihin ng Diyos patungkol sa atin. Okay. Sumagot si Jesus, kung nais kong mabuhay siya hanggang pagbalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Dahil dito, kumalat sa mga mananampalataya ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Ngunit hindi naman sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi ang sabi ng Panginoon, kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbalik ko, ano sa iyo?
misinterpreted na nila, no? Sinabi ng Panginoon, ano naman sa'yo kung gustuhin ko na manatili siyang buhay? Mga marites na rin yung mga alagad nun. Ay, sabi ng Panginoon, di raw mamamatay si John. Walang sinabing gano'n ng Panginoon. Ang sinabi ng Panginoon, kung gugustuhin ko, ano naman sa'yo? Hindi, pinakalat nila, uy, guys, hindi raw mamamatay si John. Ayan ang problema natin. Diba? Yung may pagpapasa-pasa ng informasyon, minsan, namamali na. Okay? So sabi ng Panginoon, ano naman sa'yo? Pilit po pa rin siyang binabalik ni Jesus Christ sa dapat niyang pagpokusan. Anong dapat pagpokusan ni Peter? Sumunod ka sa akin. Huwag mong intindihin si John. May sarili akong dealing sa kanya. Sa atin din po ang Panginoon, may kanya-kanyang dealings po sa atin. Kaya hindi po tayo pare-pareho ng istorya eh. Bakit yung iba po sa atin, sangkatutak na problema ang binibigay ng Panginoon? Ba't yung iba naman, sangkatutak na blessings ang tinatanggap mula sa Panginoon? Kaya questionin mo ba siya? Hindi natin siya maki-question. Kung yan ang gusto niya eh. Wala tayong karapatan questionin ang mga panukala ng Panginoon sa buhay natin. Sabi niya kay Peter, ano naman sa'yo kung gusto kong manatili siyang buhay. Basta sumunod ka sa akin. Kasi alam niyo tayong mga tao, may ganun tayong tendencies eh. Tama po ba ako? Bakit sila? Konti lang yung kanilang ganito, ganyan. Bakit dami nilang blessing? Samantalang ako, dami kong sacrifices. Ba't wala? Hindi po ganun. Sabihin naman ng Panginoon sa'yo. Ano kung gusto ko siyang i-bless? Kaya po sa atin, mahalaga, anong sinabi ng salita ng Panginoon? Ang tingin po natin lagi sa Diyos. Sa Panginoon ang tingin. Huwag mong titignan yung iba. Kasi pag tumingin ka sa iba, para kang trend na nawala sa riles. Tingin lang sa Panginoon, focus ka lang sa Kanya. Kung ano yung binigay niya sa iyong pagsubok, magpapasalamat ka pa rin. Kung hindi ka niya binless o hindi niya binigay itong prayer mo na to, magpasalamat ka pa rin. Huwag mong sabihin, Lord, bakit naman ganito? Siya, ganyan, ako, ganito. Hindi pwede yun. Hindi ganun ang pagkilos ng Panginoon. Malaya siyang gawin kung anong gusto niya. Kung ikaw, gumagawa ka halimbawa ng palayok, 2 palayok ang ginagawa mo. Ang ganda-ganda ka sa isa. Sa isa, parang napapangitan ka, may konting bikong. Nainis ka, binasag mo yung palayok. Maki-question ka ba ng palayok? Bakit mo ako binasag? Ikaw yung gumawa eh. Karapatan mo kung ano yung gusto mong gawin dun sa ginawa mo. Tayo, nilikha lang po tayo ng Diyos. Kung anong gusto niyang gawin sa buhay natin, wala po tayong karapatan. Questioning po siya. Anong focus na gusto ng Panginoon kay Peter? Sumunod ka sa akin. Verse 24, siya ang alagad na nagpapatunay o nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming totoo ang kanyang pahayag. Sino ito? Si John. May mga tao na nagtuturo sa atin. May mga naririnig po tayo na parang ang galing-galing nila sa mga sinasabi ng salita ng Panginoon. Pero kontra naman sa sinasabi ng banal na kasulatan. Sinong dapat mong paniwalaan? Itong tao na ito o yung mga taong tunay naging saksi ng ang Panginoong Hesus ay naririto pa? Siyempre, ang kailangan at karapat-dapat mong paniwalaan yung mga sumulat ng Bible. Kesa yung mga taong lumitaw na lang nitong mga panahon na to na nagsasabi, may pahayag sa akin ng Diyos, ganito ang sinabi ng Diyos sa akin. Walang katotohanan yan. Kung ang tumatayo sa harap na nagpapahayag ng salita ng Panginoon, pero kontra sa nilalaman ng salita ng Panginoon, ang tawag dyan ay bulaan. False prophet. Okay? Pero kung ang kanyang sinasabi ay sinasabi kung ano sinasabi ng banal na kasulatan, hindi niya kinokontra yung sinasabi dito. Kaya ang sabi nga dito, siya ang alagad na nagpapatotoo sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito. At alam naming totoo ang kanyang pahayag. Bakit? Kasi, first hand, biruin mo, 3.5 years kasama siya ng Panginoon. Nung ang Panginoong Hesus ay nagmi-ministry. Kanino ka maniniwala? Kay John o sa ibang mga bagong author lang na umuusbong pero kontra yung kanilang sinasabi sa sinasabi ng aklat ni Juan? Ako, maniniwala ako sa sinasabi ni Juan. Yun din ang dapat natin gawin. Kay Juan tayo maniwala. Hindi kung sino mang lumilitaw ngayon na sinasabing ang talino, ang galing. Pero salungat sa tinuturo ng banal na kasulatan ng kanilang sinasabi. Kasi yung iba ayaw nang ituro yung
Makasalanan tayo. Ayaw nang ituro na totoo yung impyerno. Ayaw nang ituro na napopot ang Diyos sa kasalanan. Hindi na eh. Ang tinuturo nila kung ano yung masarap pakinggan ng mga taong nakaupo dyan. Pagka ikaw, naging ganito ka, pagpapalain ka, payayamanin ka, hindi ka magkakasakit. Kalokohan yun! Hindi po pinangako ng Diyos ang madaling buhay. Ang pinangako ng Diyos, buhay na walang hanggan, hindi dito. Saan? Doon, sa kanyang kaharian. Verse 25. At marami pang ginawa si Jesus, kung isusulat lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na isusulat tungkol dito. Tunay nga po na maraming ginawa ang Panginoong Hesus. Hindi nga lang lahat nakasulat sa Book of John. Maaaring yung iba hindi rin nakasulat sa Matthew, sa Marcos, sa Lucas. Pero sobrang daming ginawa ng Panginoon. Sabi nga niya, inaakala ko parang hindi nga kakasya sa buong daigdig. Literal, exaggerated. Pero yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Yan ang pinaniniwalaan ko. Naniniwala ako na yan yung mga katotohanan. Okay. Mga kapatid, tandaan po natin, no? Napakapalad natin. Ano sabi nung nakaraan ng Panginoong Hesus kay Tomas? Naniwala ka lang ba dahil naipasok mo yung daliri mo sa sugat ko? Naipasok mo yung kamay mo sa tagiliran ko? Mapalad yung mga naniwala kahit hindi nakita. Tayo po ba? Ulit-ulitin ko. Nakita ba natin ang Panginoong Hesus? Narinig ba natin ang Panginoong Hesus na nagturo? Pero naniwala tayo sa Kanya. Tama? Ano tawag sa atin? Mapalad. Kasi hindi naman natin siya nakita eh. Hindi nga natin siya narinig. Hindi nga natin nakasaksihan yung first Christmas eh, yung baby sa pasabsaban eh. Wala tayong idea kung ano itsura ng Panginoong Hesus. Kung ano kulay ng mata niya. Kung gaano kahaba yung balbas niya. Meron ba sa atin nakakita? Wala. And yet, we believed. Ang sabi ng Panginoon, mapalad ang naniwala kahit hindi nakita. Kaya paglabas nyo ng pintuan mamaya, kahit kalimutan nyo na yung mga pinagsasabi ko, huwag nyo lang kalimutan na kayo ay mapalad. Dahil naniwala ka kay Kristo kahit hindi mo siya nakita. Naniwala ka kay Kristo na yung kanyang ginawa ay sapat para iligtas ka. Ang tawag sa iyo, ulit-ulitin ko, mapalad. Nakamtan na po natin yung pinakamahalagang makamtan ng isang tao sa buhay niya. Sa iba, ang paningin nila, kapag nakabili ka na ng sarili mong bahay, sarili mong kotse, marami ka ng savings, napaghandaan mo na yung health mo, napaghandaan mo na rin yung funeral service mo hanggang lilibingan mo, akala mo yun, hindi. Ang tunay na pinakamahalaga, karapat-dapat na makamtan ng tao ay ang pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon. Na si Kristo ang iyong Panginoon, si Kristo ang iyong tagapagligtas. Kung meron ka na yan, kontento ka na sa buhay mo. Tutunganga ka na lang ba't maghihintay? Hindi. Kung nagtatrabaho, tuloy mo yung trabaho mo. Kung nag-aaral ka, tuloy mo yung pag-aaral mo. Pero mamumuhay ka nang alam mong napakapalad mo, namumuhay ka na alam mo na nasa iyo ang Panginoon. Sa pamamagitan ng presensya ng Banal Espiritu.